The 7 last words of the Lord Jesus Christ. Ito po yung 7 huling wika ni Jesus bago po siya malagutan ng hininga. Bago po niya i-give up yung ghost niya. Tandaan po ninyo, bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay kahit kailan. Amen? Pero dahil kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay, He gave up the ghost. Ibinigay niya ang kanyang buhay at nalagutan siya ng hininga. Pero bago dumating yung pagkalagot ng hininga niya, siya po ay nakapako ng 6 na oras from 9 a.m. to 3 p.m. nung unang Biyernes Santo. Okay? So, atin pong hihimay-himayin, atin pong, pag-aaralan ang patungkol nga po sa kanyang huling 7 wika o 7 last words. So, mag-umpisa na po tayo. First word or unang wika. Father, forgive them, for they know not what they do. In Tagalog, Ama ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kalimitan po sa atin po mga buhay bilang mga Kristiyano, nakaka-encounter tayo ng mga unloving na mga tao, sometimes ungrateful people na maski sabihin mong dumating yung time na nangailangan sila, nandoon ka for them, pero dumating din po yung time na ikaw naman yung parang nangangailangan pero talagang hindi nila ibinibigay yung same na tulad ng iyong ginawa. Sa mga pagkakataong ganito, mas kailangan natin yung tinatawag na kaalaman tungkol doon sa ginawa ng Panginoong Jesus. Kung paano niya ipinag-pray yung mismo mga gumawa sa kanya nito. Yung mga nagpako sa kanya mismo, kanya pong ipinanalangin. Hindi po madali sometimes na ipag-pray yung mga taong nakasakit sa atin. Pero dahil we are now under grace and we are not now under the law, tapos na po tayo dun sa law. Amen? Or should I say, kahit kailan, hindi naman tayo naging lower Gentiles. Pero ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Dahil po kay Jesus, napakadali na po ang umintindi doon sa mga taong gumawa sa atin o nakasakit sa atin. In fact, tulad po ni Jesus, pwede rin natin silang ipag-pray at ipagdasal sa Kanya. Second word, ikalawang wika. I'm telling you now, today, you will be with me in paradise. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Kay palad nung magnanakaw na katabi ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, yung iba pinangalanan nila siyang Dimas. Pero, kay may pangalan man siya, kay alam natin yung pangalan niya, kay hindi, ang pinaka-importante, makita natin yung lesson dito. Yung magnanakaw po na yan ay walang alam sa religion, walang alam sa mga batas, pero isa lang po ang kanya nakita. The glory of Jesus, even hanging on the cross, dying. Nakita pa rin niya na si Jesus ay King, nakita niya na si Jesus ay Diyos, kaya ito ang nag-lead sa kanya na mag-repent at sabihin, Jesus, please remember me when you come into your kingdom. At sinagot nga ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, makinig pong mabuti, ngayon din, sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Maski sa kamatayan ni Jesus, nagligtas pa rin siya. At yung unang nakatamo ng buhay na walang hanggan na pinagpaguran ni Jesus sa cross ay yung magnanakaw na kanyang katabi. Pangalalanan po natin siyang Dimas. Kaya nga po pag i-recall ko po yung katotohanan niyan, naiisip ko, tunay, yung magnanakaw na yon, tunay na kay palad niya. Kasama niyang namatay ang King of Glory sa krus ng Kalbaryo, the Creator of the universe, the God of gods, the God of the Milky Way, the Lord Jesus Christ. Yung pinaka-importanting dapat gawin ni Jesus dito, ang mamatay sa krus, kasama siya roon, katabi niya si Jesus. Siya ang una naka-experience o nakaranas ng tinatawag na kapatawaran na yan. Bunga ng dugo niya na nabubo sa krus ng Kalbaryo. I'm so excited with that. So, thank you, Jesus.
Third word, woman, behold your son. John, behold your mother. What a very beautiful praise. Alam po ng Panginoong Hesukristo na kailangan ng kanyang mother ng isang makakasama. At nakita niya ang tumpak o perpektong company ng kanyang mami. Walang iba kundi si John. Ibinili niya ang kanyang ina kay John the Beloved. Okay? So, lesson po rito, habang buhay pa ang ating mga magulang, both father and mother po natin, habang nandyan pa sila, unang-una gusto kong sabihin na napakapalad po ninyo. Sapagkat mapapalitan ng asawa, mapapalitan ang jowa, mapapalitan ng kahit na sino, pero hindi mapapalitan ang nanay mo o ang tatay mo. Amen? So, itong gusto ko pong sabihin, binibigyang halaga ng Panginoong Jesucristo dito ang pagpapahalaga natin sa ating mga parents. Dahil si Jesus, ang author ng buhay, alam niya na kailangan ng ating mga tumatanda ng mga parents ng makakasama sa buhay sa kanilang pagtanda. Lalo na po, iba po ang kaso ng Panginoong Jesus. Magre-restore na po siya that time sa kanyang pagka-Diyos. After 3 days, babangon siya at mare-restore yung kanyang pagka-Diyos. Hindi naman po nawala yung pagka-Diyos niya. But what I mean is, syempre, hindi niya ginamit yan sa loob ng 33 years. Pero, since babalik na yung pagiging hari niya ng walang hanggan, paano naman ang kanyang nanay dito sa lupa sa mga nalalabing itong oras? So, ipinagbili niya to kay John. What a perfect example na tayo rin namang mga anak, no? Na ipakita natin sa ating mga magulang na mahal natin sila. An example set by the Lord Jesus Himself, even dying on the cross to give us eternal life. Fourth word, my God, why have you forsaken? Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Ang mga katagang ito ay quoted sa Old Testament scriptures na isinulat po ng haring si David. Siyempre, hindi pa siya hari nung sinulat niya to. Ito po ay prophecy na tutuparin ng tagapagligtas na si Jesucristo. At ito nga po ang katuparan ng siya ay nasa krus. Pero ano nga po ba ang dahilan? Bakit sa unang pagkakataon tinawag niya na Diyos ang kanyang Ama? Sa buong ministry ni Jesus, makikita natin, pag nagsasalita siya, Father, puro Father, Ama ko. Di ba? But this point in time sa krus, nakapako ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Simple lang po ang sagot. During that time, nire-represent na po ni Jesus ang buong mankind sa kanilang mga kasalanan. At ang Diyos Ama, God the Father Himself, nang dumungaw siya sa Kalbaryo, kanyang nasilayan ang kanyang minamahal na anak, kanyang bugtong na anak, na kinaroroonan na ng lahat ng kasalanan ng buong mundo, past, present, and future. Nasa Panginoong Hesukristo na. Alam natin na ang Diyos, we know that God kahit kailan hindi siya tatagal ni isang segundo sa kasalanan. Kaya nag-withdraw ang Diyos kay Jesus. Iniwan niya si Jesus alone, dying on that cross, on that very faithful day of First Good Friday. Iniwan niya si Jesus. That's why the Lord Jesus shouted, Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? My God, why hast thou forsaken me?
dahil sa atin. Dahil sa dakila niyang pag-ibig sa atin. Peep word. I thirst. Nauuhaw ako. Opo, nauuhaw si Jesus sa pagmamahal ng mga tao. Kinauuhawan niya ang bawat kaluluwa. Noon man, ngayon, at sa mga araw pang darating. Tandaan po natin, yung pagpunta po ni Jesus dito, ang dahilan kaluluwa. Meron ka na bang nadalang kaluluwa kay Jesus? Hindi naman po ito para i-condemn ka. Pero naniniwala ako, bilang Kristiyano, ito po yung tugon natin sa kanyang pag-ibig. Magdala tayo ng kaluluwa kay Lord Jesus. Simple, by sharing the good news sa ibang mga tao. Yan ang dahilan bakit siya nauhaw sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ang ginawa ng isang Romanong soldado or soldier, kumuha ito ng esponga. Alam naman natin ang esponga, ginagamit ito sa panghugas ng plato. Binudburan niya ito ng suka, abdo. Ipinapainom niya sa Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, sabi ng Bible, tinanggihan ito ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tanging makakapawi ng uhaw ni Jesus ay kaluluwa lamang. Pag-ibig ng mga tao. Pinakamamahal niya ang mga tao. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito po ay ating bulay-bulayin. Pakaisip-isipin. Pakanamnamin natin. Ako'y nauuhaw. Yan ang ikalima na sinabi ng Panginoong Hesukristo habang siya ay nasa krus ng Kalbaryo. 6th word, it is finished. Yes, naganap na. And in Greek, ito po ay tetelestai. Amen? Nang namatay si Jesus sa cross, nang isigaw niya yung napaka-importanting word na tetelestai in Greek, no? Or it is finished in English. Yung kortina po ng temple, nahati. Mula itaas, pababa. Ibig sabihin ng gumawa po nun, ang Diyos Ama po mismo, God the Father mismo. Kasi, kung nahapak ito mula baba pataas, ibig sabihin po, gawa po yun ng tao. At yun po ang delikado. Pero makatitiyak po tayo. Amen? Doon po sa Holy of Holies, nahapak yung kortina mula itaas hanggang baba. It means, tapos na po lahat ng mga Old Testament offering. Amen? Yung perfect Lamb of God na i-offer niya na yung kanyang buhay. So, ito ang pinaka-glorious sa lahat. So, in fact, bilang mga Kristiyano, ang tanging gagawin lang natin is to say, thank you, Jesus. In fact, we don't have to do anything than to say, thank you, Lord. Amen? We just have to believe in His finished work on the cross. Ito pong finished work ni Jesus ang pinaka-importanteng ma-preach sa buong mundo. Sapagkat ito po ang magdadala ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Amen? So, kung finish na po, nakakalungkot yung ibang mga Kristiyano, meron silang sinasabi, say by grace sila, pero nananangan pa rin sila dun sa mga pwede nilang gawin para ma-please ang Diyos sa kanila. That's wrong. Sapagkat ang iyong both salvation and sanctification, I believe, galing po lahat sa Panginoong Hesukristo. Wala kang pwedeng i-contribute para matuwa ang Diyos sa'yo. Isa kang sakdal na makasalanan na tao. Ako rin ganun dati. But when I believe Jesus alone saves,
John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. So it is finished already. Okay, itong Lenten season na tinatawag lang ito, let this season be a celebration. Praising Jesus, thanking Him, singing praises to Him. He deserves all the glory. He deserves all the praises. Amen? Sa Kanya lang ang papuri. Thank you, Jesus. Seventh word. The last word of Jesus on the cross. Father, into Thy hands I commit my spirit. Ama ko, sa iyong mga kamay, hinihahabilin ko ang aking kaluluwa. Napansin po ba ninyo? Kanina, sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero ngayon, sabi niya, Father, into Thy hands I commit my spirit. Okay? And then sabi niya, Ama ko, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking kaluluwa. Nagbalik na po sa Father, nagbalik na sa Ama, hindi ba? Ibig sabihin, naisigaw na ni Jesus yung it is finished. Kaya, nagbalik na yung relasyon. Ibig sabihin, bukas na ang langit, 24/7. Bukas na ang gloria ng langit, 24/7. Anytime na ang makasalanan ay nakarinig ng gospel at naniwala sa ginawa ni Jesus sa cross, immediately ang taong yan magkakaroon ng eternal life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung tinatawag na Zoe life. Pag sinabing Zoe life, ito yung pinakamagandang uri ng buhay sa salitang Grego. Sapagkat ito po ay buhay ng Diyos. The life of God. Ito po ay para doon sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Bago natin tapusin ang munting vlog na ito sa kanyang 7 huling wika sa cross, nasuri na po ba ninyo ang inyong mga sarili? Inyo na po bang napagtanto? Tinanggap na po ba ninyo si Jesus as Lord and Savior ng inyong mga buhay? Kung hindi pa, magdasal muna tayo. Quick prayer na magbabago ng inyong buhay magpakailanman. Let's pray. Lord Jesus, I know that I'm a sinner. I know that you died on the cross to pay for my sins. Alam ko, Panginoong Jesus, pinanganak ako sa kasalanan, pero namatay ka para bayaran lahat ng ito. Naniniwala po ako, Panginoong Jesus, na ikaw lang po ang makapaghuhugas ng aking mga kasalanan. Manahan ka nawa sa aking buhay simula ngayon, Panginoon, as my Lord and Savior. Panginoong Jesus, salamat po sa iyo. Diyos Ama sa langit, salamat po sa iyo. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyo sa pagtatak mo sa akin ng seal of ownership bilang anak ng Diyos, tulad ng binanggit sa John 1:12. Thank you, God the Father. Thank you, God the Son. Thank you, God the Holy Spirit. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen at amen. Mga kapatid at mga kaibigan, ako ay nagpapasalamat po sa inyo sa pagsama po ninyo sa akin this week dito po sa ating 7 last words or 7 palabras. Okay? Ito po naman kasi ay pagdiriwang nila ng ganitong tinatawag na season ng paggunita sa ginawa ng Panginoong Jesus. That's why meron din po tayong ganitong vlog ngayon, and I think kahit sino po ang gumawa ng vlog, katanggap-tanggap po. Basta ang gagawin po nating sentro ay yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Yun yung binayaran niya lahat ng kasalanan natin, past, present, future. Okay? So maraming pong salamat sa inyo, sa inyong pagsama sa 7 palabras na yun. Thank you. That's always and forever. Jesus truly loves us all. Tandaan nyo, tetelestai. It is finished. Naganap na. Wala ka nang pwedeng gawin kundi pasalamatan si Jesus. Kung hindi ka pa mananampalataya, ang tanging magagawa mo, manampalataya ka that He died for you. Tapos na po yan. Pasok ang eternal life sa'yo.
So I hope itong Lenten season na to, maging more Jesus conscious tayo rather than religion conscious. Okay? Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.